Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 10:06 sa aga. Dali na Tukibonta ang Western Visayas. Dali na Tukibon ang mga solusyon sa problema. Pinaagi sa siyensya at teknolohiya. Sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Dali na Tukibonta ang Western Visayas. Dali na Tukibon ang manugar sa rehiyon. Libuton tahibaluon ta kasaysayan kaluluwa. Tukib Western Visayas. Tukib Western Visayas. Magpamati na sa Tukib sa Radyo Pilipinas Iloilo kada Miyerkules, Huwebes kag Biyernes alas 10 tugtog alas 10:55 sa aga. Tukib Dali na Tukibonta ang Western Visayas. Dali na Tukibonta ang Western Visayas. Dali na Tukibon ang mga solusyon. Mabuhay Pilipinas, mabuhay Western Visayas. Mayong aga Luzon, Visayas, kag Mindanao, live nyo kami nga mabatian sa 585 kHz sa lilisuan sang inyo mga radyo kag sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page. Libuton tahibaluon ta kasaysayan kag Adlaw kita sang Huwebes, Marso 19, 2026. Ako ang inyo katukib, Hope Tarichante, kag welcome na sa Tukib, ang Science and Tourism Program sang Radyo Pilipinas Iloilo. Dali na tukibonta ang Western Visayas and as promised, no? Subong nga adlaw sang Huwebes, panibag-o naman nga tupiko, panibag-o naman nga bisita ang aton nga makaupod. sa siyensya at teknolohiya. Aton istoryahan ining leaf lens, no? Nga nagagamit sang artificial intelligence. Tukibon ang manugar sa rehiyon. Libuton tahibaluon. Makaupod naton later ang developer sang leaf lens, si Sir Bryce Kendrick Saladar. Tukibon naton nga abala importante ining leaf lens, paano ini makabulig sa aton nga mga mangunguma kag mga pumuluyo sa Western Visayas or even no diri sa probinsya sang Iloilo. Tukibon pa ang Western Visayas. Gusto naton nga pasalamatan no ang aton nga mga interns diri sa Radyo Pilipinas Iloilo kay sila ang nagtaytay sa aton no para nga makakonect kay Sir Bryce Kendrick Saladar, ang developer no sang leaf lens. So gusto naton pasalamatan si Miss Leia Lynn Kalakasan kag si Ma'am Mariel Bene, no? Syempre gusto man naton nga tagaan sang credit si Marian Grace Serenieta nga nag-cover no sang event sa Iloilo Convention Center kung sa diin pasundayag no ang leaf lens or isa sa mga exhibitor no sa ginhiwat nga aktibidad sa Iloilo Convention Center ining leaf lens ang Iloilo Science and Technology University. Visayas, dali na. Tukibon ang So kung may mga pamangkot pa kamo no mga kaabyanan tuhoy sa leaf lens, teknolohiya. pwede nyo na i-comment sa aton nga comment section kay ipamangkot naton no sa aton nga dinapit si Sir Bryce Kendrick Saladar. Dali na. Tukibon ang manugar sa rehiyon. Libuton tahibaluon ta kasaysayan kag kultura. Tukib Western Visayas. Tukib
Ini nga adlaw sa nga Webes mga kaabyanan may ara no sang aktibidad si President Ferdinand R. Marcos Jr. Ang mga solusyon sa problema pinaagi sa siyensya. Yara sa Bataan no ang Chief Executive kung sa diin ginbisita sang presidente sang Pilipinas, President Ferdinand R. Marcos Jr. ang Mariveles National High School sa Cabcaben o kon ang Cabcaben Annex sa Bataan. Ini para inspeksyonon ang bag-o gin-install nga prefabricated classrooms. Dali na, tukibonta ang Western Visa. I-obserbara no ang paggamit sang SEPTO Learning Management System o kon XLMS and also i-oversee ang turnover sang learning tablets sa mga provincial government sang Bataan para sa buluthuan. So gin-inspect man sang presidente ang ongoing medical mission sang Department of Education Yaman ng Kalusugan o Yakap at Kalinga Services sa nasambit nga bulutuan no ang Mariveles National High School Cabcaben Annex. Dira ina sa may Bataan. So ina ang isa sa mga aktibidad sa karon sang presidente President Ferdinand R. Marcos Jr. Sa piyak nga bay mga kaabyanan, ato naman nga hibaluon no ang pinaka-latest nga update sa aton nga padayon nga pagbantay sang Bulkang Kanlaon. Sandig sa ginpagwa nga bulletin sa nga DOST FIVOX, Ang mga solusyon sa problema pinagi sa siyensya kag teknolohiya. 5 ka volcanic earthquake ang nabalhag sa nga DOST FIVOX sa makaligad nga 24 oras. Tukibon ang mga lugar sa Samtang naglabot naman sa 553 tons ang sulfur dioxide flux sang bulkan nga nabalhag sang Marso 18. Ang plume sang bulkan naglabot sa 500 meter salin sa summit crater. kag teknolohiya. And sa gihapon no may ara sang ground deformation sa Bulkang Kanlaon and naga-maintain no gin-maintain sa alert level 2 ang alert level status sang Kanlaon. Tukib Western Visayas. Philippine Standard Time 10:14 sa aga. Tukibonta ang Western Visayas. Sa aton nga pagbalik mga kaabyanan, makaupod na naton ang developer sang leaf lens gikan sa Iloilo Science and Technology University, si Sir Bryce Kendrick Saladar. Bantayan mga kaabyanan sa pagbalik sang Tukib. Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako ng 1 minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ikaw ba ay naharana na? Tungawin mo sana
Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng panliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay, Uso pa ba ang harana? Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pawis, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo! Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano, game na? Pagkabilang kong 3, nakatago na kayo! Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Philippine Standard Time, alas 10:18 sa aga. Sa gihapon mga kaabyanan, ini ang programa Tukib ang Science and Tourism Program sang Radyo Pilipinas Iloilo kaupod si Hope Torrechante. Since we started mga kaabyanan sang sininga programa sang Pebrero, madamo na kita sang mga teknolohiya, mga developers, no, mga innovators nga na-interview diri sa programa Tukib. And sa padayon naton nga pagtukib sa mga makabag-o diri sa Western Visayas, subong nga adlaw, no. Isa naman ka teknolohiya o kon application ang aton nga kilalahon. Sini nga episode sang Tukib mga kaabyanan aton nga kilalahon, no, ang leaf lens nga nagagamit sang AI o kon artificial intelligence para sa image analysis, no. So sa sining nga tinion, I believe ready na, no, sa aton nga piyak nga linya ang aton nga espesyal nga bisita. Siya ang developer sang leaf lens and of course technical staff sang College of Computing and Informatics sang Iloilo Science and Technology University. Let's all welcome si Sir Bryce Kendrick Saladar. Sir, maayong aga. Welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. I-request siguro si Sir, no, nga i-on ang iyang mic para mabatian siya nato, no. Sir, maayong aga. Welcome sa Radyo Pilipinas. Sige, let's try, no, Sir Kendrick, maayong aga. Welcome sa Radyo Pilipinas. Good morning po. Yes, finally, namabatian na natin si Sir Bryce Kendrick Saladar, no, sang Iloilo Science and Technology University. Sir, maayong aga, no. Thank you sa paghatag sang tion nimo, no, diri sa amon sa Radyo Pilipinas, partikular diri sa programa Tukib. Good morning again, ma'am, and thank you for this opportunity. Yes. Sir Bryce, basi pwede ka pa ngayo anay, no, sang brief background. Sino bala si Sir Bryce Kendrick Saladar, no? Ano ang imo nga kurso nga ginkuha sa Iloilo Science and Technology University? So good morning sa tanan liwa. So I am Bryce Kendrick Saladar and nag-graduate ako diri sa ISAPU as a Bachelor in Information Technology, and I am the developer po sa leaf lens po.
one of the developers. Yes. Sir, na-mention mo no ang leaf lens, no? Ano bala ang leaf lens nga ini, sir, no? Paano ini siya naga-work? So, ang Leaf Lens is a mobile application nga ginumbra para mabuligan ng mga farmers nga maka-scan o maka-analysis sa ilang mga level sa nitrogen sa ilang mga daon sa palay. So, muna siya mo. Para makabulig siya for pag-ani sa mga palay natin. Paano siya makabulig, sir, no? And paano siya i-access since nga it's a mobile application, sa diin pwede ma-access ini sang aton nga mga mangunguma, no, ang leaf lens. Actually, right now, it's not accessible pa sa lahat. Ang in early stage pa siya actually visible mo. And it is still the ang application na defense namon sang last March last year. So, di siya ready po. Pero if there's a support po, ayun po, pwede po. Sir, na-mention nimo no nga isa ikaw sa mga developer. Sinong mga kaupod nimo, sir, no sa pag-develop sang leaf lens kag anong mga papel sang imo nga mga kagrupo? So, ang mga kaupod ko si John Kenneth Tan, ang project manager namon, and si Vince Ryan Tagkap, ang amo niya main developer gid, tapos si Manong JR, ang amo niya documents. So siya gabulig mo siya at the same time as the development app. Sir, sa kadamo no sang pwede i-develop nga abala leaf lens, no, ang inyo naisipan nga abala for the benefit of our farmers, no, ang inyong ginubra nga mobile application. So actually, this is a funny story. Kay one time, klase kami, klase si Sir Gabawa, ang among teacher that time, nga wag, hindi na kami mag-ubra sang system na medyo kalap na ba, ang medyo well-known na, like management system, mo na siya dito kami So at the same time, ang classmate ko, may dala-dala siya nga leaf lens, ang LCC, ang leaf color chart. So that time doon nag-pop up sa amon niya nga why not mo naton ini nga system mo na siya ang wala. Sir, nga leaf lens ang inyong ginpapangalan? As a name naman po, leaf, which is ang amon niya objective niya i-scan, which is ang palay. So lens, which is ang camera lens. So, siya picturing sa camera as the name itself is the explanation. So, ganun po. Sir, ano ka lawig ninyo, no, nga ginobra ining leaf lens halin sa pag-conceptualize ninyo tubtob nga ma-complete ninyo ining application? As I remember, I think nag-umpisa siya May 2024 ang idea sa pag-concept defense namon sa computer department, which is now CCI. Tapos natapos ni siya, I think it's March 2025. Tama, 2025 sa last defense naman. Sir, anong makabig nimo no nga pinaka-critical nga stage sa pag-develop sang sining application? Ano po, ma'am? Like ang pinaka-critical stage sa development sang leaf lens, sir, anong makabig mo nga pinaka dapat ginabantayan ginabusisi gid no sa pag-develop no sang sining mobile application? The critical nga like pag-develop is ang sa model gid sa pag-training sa mga models. Doon siyang kay gagamit yung isang CNN o ang convolutional network convolutional neural network, which is the process nila sa mga grid data such as images. Tapos automatic na siya nga segregate sa mga datas, like kung na separate nga in which din siya na-belong daw na siya actually. Critical niya pag-train naman sa leaf lens mismo.
Sir, na-mention nimo no nga student pa lang kamo sang gin-develop nyo ining leaflets. Do you think naka-apekto ina no sa mga napangatubang nyo nga challenges sa along the way no sa pag-ubra ninyo sining application? Na face pa na mo ng like mga challenges like distance itself kasi mga farmers nga mo na like patunggan niya buligan like makadto pa kami sa medyo layo nga lugar tapos dito kami magsisa sa mga like kailangan didila sang ano ba lang pwede ma-improve kung paano ma-mix ang traditional and smart niya and smart and traditional farming naman na siya. Sir, paano ninyo make sure nga accurate no ang mga data sa inyo nga application considering nga may image analysis no nga component ining inyo nga mobile application? Paano nyo na make sure nga ang pag-analyze ang inyong application husto o correct? So as I kanina explain ko na ginagamit namin nga may traditional kita nga ginatawag nga LCC. So, the leaf color chart. Dito kami nagbase. Tapos sa likod yan, may explanation sa to how to calculate. Tapos may siya, ang calculation niya na gamit naman as algorithm nga like mga maka-train sa model mismo. Daw na siya like same time gamit kami Python. Language Python sa programming tapos dito naman nila kung tira naka-epoch o ka-accurate na mismo ang train namon ng model. Sir, na-mention no nga this is for the benefit of our farmers no diri sa probinsya sang Iloilo o kon sa Western Visayas nga makagamit no sang sininga mobile application. But then again, may mga farmers kita, Sir Bryce, no nga hindi amo na ka techie, no? Ang iban sa ila wala nagagamit sang cellphone or if may ara sila cellphone keypad, no? Ang ilang cellphone. That's why do medyo paano ayan ninyo no na himo nga user friendly especially for our farmers ang mga older ones no ang inyo nga mobile application? Bali, ang sa system itself may admin and management na kita nga like si cooperation so ang grupo sa mga farmers mo do dito sila like ma-manage daw mo na siya actually. Kaya makapulig sila nga ipakalak na mismo niya technology nga makapulig sa ila. At the same time, do introduce ang for smart farming po. And pero at the same time Sir, sa mga mangunguma nato no, gin-pilot test nyo ini ang inyong mobile application sa ila. Sa din nga mga lugar no, kamo pangayo sang assistance sa aton nga mga mangunguma to check no kung applicable bala ini para sa mga farmers naton diri sa probinsya sang Iloilo. Actually, nag-visit kami dito sa Uton mismo sa main DA nila sa town nila. Ginintroduce naman ang system na may sila nga like it's accurate na may di na kailangan maggamit sa traditional nga LCC mismo or leaf color chart. Tapos scan na lang. Tapos nagadto mo kami dito sa nalipat ako sa barangay pero layo siya ng barangay ang border sa San Miguel mismo ang parts ng municipality of Uton man sa balay sa Kasmit namon niya may mga farmers sila dito introduce mo naman ng ang mobile app mismo na nami sila like ma-scan na sila di na nila kailangan blas ang abuno mismo magpadamo o makulang kay accurate na siya mismo. Anong mga features sir no sa mobile application nga makabuligid sa aton nga mga mangunguma? Anong mga key features nga ginapabugal sang leaflets? Bali, madamo siya key features. So ang pinakaano gid isang analysis mismo sang app. Bali, in the app itself, after scanning 10 pictures sa mga humay o ang ato nga rice plants, ang makakatag siya sang analysis niya in this area amo na kadamo ang
abunong haboy naton o in that square area, tapos may analysis man niya when harvest, may harvest date kita nga gina-recommend ang system mismo ang recommend niya sa ako ma-harvest. Then there's a history, like may history kita nga asan o kita nag-scan, asan o kita ma-harvest naman na siya. Sir, one time no, may na-interview akong application din no from I think NISU no, si Ma'am Valdivarona, kung sa din iya ang iya application, kung iscan mo ang tanom, mabalaan mo kung ano ang masakit sang tanom. I wonder sa leaf lens, yes sir no, ano naman yang feature ninyo? Pwede bala mabalaan kung ano ang sakit sang tanom once nga makascan siya sang image sang humay for example? No, hindi po. Kasi ang leaf lens is focused on nitrogen deficiency I po. see, okay. Abuno lang po. Sa abuno lang talaga siya focus. Sir, sinong nag-guide sa inyo para nga mabalaan ninyo? No? Kasi na-mention, no, information technology ang inyong kurso. But still, no, kinanlan naton sang mga experts halin sa Department of Agriculture maybe or mga farmers naton. So, paano ninyo gin-involve ang farmers, no? Para nga sila makahatag sang input kag kamo ma-incorporate nyo ina sa inyong mobile application. Bali, ang nag-guide namon, ang isa sa mga nag-guide sa amon is ang mga farmers dito sa barangay classmate amon niya mag-survey mismo gamit ang ISO para matiyak na kalidad walang produkto. Tapos masiguro ang like the innovation itself is may help sa community. Tapos ang nag-guide man sa amon is ang advisor mismo nga sa Ma'am Lenny. Ang siya na under help nga ay kailangan amon niya siya i-improve na po. So, kamusta ang reception sang aton nga mga farmers, sir, no? So far, nga naka-testing or naka-try sining leaf lens, no, sang Iloilo Science and Technology? So far, okay man sila that time. Nga, like, may bago na silang doon pang-pangan. Siguro, sir, no, let's talk about the challenges. Anong mga challenges ninyo, no, sa pag-ubra or pag-develop sang sininga mobile application? Actually, there's few mga challenges. Like, one time, like, nag-defense kami about, sa technical defense namon, nag-scan kami sa rice itself, ang rice plant itself, nabaton siya to na analyze siya, may ginata siya nga tapos kin-challenge kami ni Ma'am Yvette that time, Ma'am Yvette Gonzales, na why not scan ng ako niya tumbler. So ang tumbler niya that time is color green, so kin-scan naman siya, nabaton siya, so which is sa lahat. So that time na naman ay kailangan pa naman i-improve ang model itself, ang matrain naman kami bago, so nag-train kami isang like shape, isang mismo, siya, like it took a long time para ma-perfect mismo ang model, kay isa kaliwat-liwat siya, isa di siya mag-accept, kasi they are almost 5,000 to 6,000 data nga liwat-liwat niya train sa siya ang challenge mismo. Sir, paano ni siya ga-work, no? Like, pila ka photos ang pwede niya ma-scan para nga mangin accurate ang iya nga reading, for example, or ang iya nga analysis? So, also, naka-base man sa traditional nga LCC, ang color chart niya, it needs 10 comparisons sa bilog na a wide area. So, kailangan din natin like magkuha sang 10 pictures or in different parts of your rice paddy para ma-analyze yung sa amo ng rice paddy ang the hierarchy or ang pagka sa image is accurate. At the same time ang muna siya ma-process na siya
Tapos makakatagdas ang output, it is ma-recommend siya sa pizza kag recommendations ng pagkapuno. Mhm. Sir, ano no, let's talk about the current plans and also ang future plans man ninyo no bilang mga developers ng sining nga Leaflens no. Sa karon sir, may anong update sa aton nga Leaflens no? Of course naka-graduate na kamo sa Iloilo Science and Technology University and in fact no technical staff ka na din no sang College of Computing and Informatics no. So ano na ya ang natabo no sa Leaflens Sir Bryce no? Gina-upgrade pa bala naton ini as of the moment? As of now, it is still the mobile academic defense naman sang so there's no upgrade pa. And after that, doon na pabayaan na lang naman actually siya. To be honest. God, in last February, the last days of February po, na like gin-exhibit naman siya, gin-revive naman siya. Tapos with the support of ang Ma'am Tracy, ang atong di nagkatabi siya kay ang mabudlay sa amon niya is may server siyang API na kailangan bayaran mismo. So, I see. Sana, amon na siyang isa sa mga difficult part din. Tapos, if there is like, ipapatuloy pa ba ang upgrade, maybe, kay na-mention last time na if copyright ni siya, it's better to be start-up. Gawin business pa daw muna. Yes. So it's better siguro if like may support. So support to support niya makapuli na to increase the credibility of the app itself. Like also to look for improvements for the app itself and like maka-gain po ng larger pool ng kliyente po. Ganun po. Yes, actually dako gid yang potential Sir Bryce no sang inyong gin-develop nga application no, especially kung maka-tap pagid ka mo no sa Department of Agriculture kay again no this is for the benefit sa aton nga mga mangunguma no kag dako ini nga bagay if ever nga ma-implement ini no sa or magamit sang aton nga mga farmers diri sa probinsya sang Iloilo kay ti agricultural province kita diri sa probinsya sang Iloilo. So Sir Bryce no, may ara bala kamo plano for expansion no? Pwede or nasa pipeline bala nga pwede ini ma-download sa iOS or sa Android users naton ining Leaflens nga ini? Right now hindi po siya downloadable for iOS. Hindi siya for Android lang talaga siya at the moment. Tapos to expand, I think wala pa without the support di kami siguro maka-expand ng masyado sa video yung mga like servers and stuff po, mga ganun po. And ayun po, parang ganun po. Yes, actually dako nga bagay no kung mahatagan ini sang suporta ining mobile application kag hopefully makaspark ini inspiration sa iban pa naton nga mga tagpalamati out there no. Sir, let's talk about no sang imo man nga personal reflection. Ano ba lang pinaka-rewarding nga part no sa pag-develop sining Leaflens nga ini? Anong pinaka dako nga learning nga nakuha nimo no sa sining nga proyekto? Actually, ang pinaka-rewarding part of development is learning itself. Throughout the process na gina-develop may idea ka man yan. Runan, tapos kasala mo pa sa mga tao, like galadaw ka man, which is very rewarding. Kaya layo na, medyo makapalayo sa civilization mismo, yes. Sa city, mga muna. At the same time, ang mas rewarding din niya, natapos na mismo ang defense naman last time na ay successful na mobile app na siya. Yes. Actually, sir, no, na-mention mo man gani kaina na nangin exhibitor ka mo no sa isa ka event dira sa may Iloilo Convention Center just recently no this year 2026. Kag kamusta sa paglibot-libot sa mga pumuluyo? Kamusta ang interest no sa ngaton nga mga bisita nga nagpadulong sa inyong booth no para magpamangkot, mag-usisa no, mag-check kung ano ba lang Leaflens? The exhibit is very fun po. Ang
maraming kang like nakasalamuha nga tao like kasi ang at the same time entrance kami sa entrance area kami video gitugso gid kami sa tao that time tao ang ang upod ko nga si Ben Luis ang iya system ang isa sa mga man dito nga inahampangan ang iya sign language tapos ang amon sa part namon damo mga pamangkot about sa more on ang mga people on agricultural sector more on like sa school galing sa school na sa Guimaras ara mga taga Davao nga pamangkot nga sa agricultural center meron man dito nga sa Northern Iloilo school nila nga sa DA kapag if situation sa Litlands. So next week naman ginapano situation sa Litlands. Yes. I think they're very curious, good yes sir, no? Sir Bryce, sa Leaflands, no? Kung kamusta ang situation niya subong, no? Padayon ba lang upgrades ang Leaflands subong, no? It's because nakita nila gid yan, no? Ang dako nga potential sang Leaflands and hopefully gid man, no? Makakuha ini sang dako nga suporta, no? Gikan sa aton nga mga private sector, no? Government offices, no? Para masuportahan ang ini nga mga mobile application kag kamo man, no? Maprotektahan ninyo ang inyong nga intellectual property, no? Kay this innovation, no, ang ini nga mobile app, no, inyo ini ubra, so hopefully man ninyo, no, ma-register man ninyo sa IPOFIL. So siguro Sir Bryce, no, sa sining tinion, anong imo nga mamensahe sa aton nga mga tech students, no, kay naobra ninyo ang Leaflands while students pa lang kamo sa Iloilo Science and Technology University, and for sure, no, ang aton nga mga tech students out there naga-formulate naman sang ilang mga innovations, no, nga gusto iubrahon, no. So anong imo nga mahatag nga tips maybe o kung mamensahe sa ila nga nagaplano, no, nga mag-innovate or mag-develop man sa mga kasubong sining application? Ang message ko lang siguro is make a system nga like user-centered mismo, ang makabulig mismo sa tao. And like i-make sure nila ang technology itself will ang makabulig sa large sector, mga trades, like in fisheries, mga agriculture, mga ganun po. At the same time, may AI naman kita. Yes. Use that po. It's a new opportunity po na gamitin yung AI. Yes, palagas ko lang Sir Bryce, no. Since you've mentioned about the artificial intelligence, anong imo nga take, no, sa AI? It is it's a good tool po na gamitin yung AI. It really helps po. At the same time, use it well lang po. Wag masyadong abusuhin yung gamit. Siguro, sir, no, sa bahin sang Leaflands, no, na-mention natin kainang nagagamit man kamo sang artificial intelligence for image sensing or kumbaga pag-analyze, no, sang image sa inyong mobile application. So, paano naga-work ang AI sa inyong mobile app sa Leaflands? Paano nyo na-integrate? As you mentioned kanila, gagamit yung isang CNN is ng conventional neural network po. Like deep learning model na siya like to process structured data such as images, videos, ang data itself, numbers, like automatic na siya gina-hierarchy or gina-segregate mismo ang mga data na mo siya. Automatic na siya. Sir, sa exhibition pa lang nakita na namon, no, ang interest sa mga pumuluyo. So are you open for collaboration sa aton yung mga private kag public sectors, no, for Leaflands, Sir Bryce? I think so. I'm open po. Yes, kabay pa, no, nga matigayon gid ining mga kolaborasyon kay nakita gid nato, no, ang dako nga potensyal sang Leaflands sa pagpanguma diri sa probinsya sang Iloilo. With that, sir, madamo gid nga salamat sa imong tion nga oras diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo. Maayong aga, Sir Bryce. Good morning and thank you po. Yes.
Dali na, tukibonta ang Western Visayas. Nabatian mga kaabyanan si Sir Bryce Kendrick Salazar, ang developer, isa sa mga developers ng Leaf Lens, no? So students pa lang sila na develop na nila ining Leaf Lens, isa ka mobile application nga pwede maka-analyze, no, sang mga images. Tukibon ang mangugar sa rehiyon. So dako ini nga bulig para sa aton nga mga mangunguma kung pananglit, no, nga mangin available na gid ini sa aton nga mga users, no, mobile users, or pwede na nila ma-download ang ini nga application. Western Visayas. Dali na, tukibonta ang Western Visayas. So imagine mga kaabyanan ang aton nga mga tech students, no, Ang mga solusyon. naghuman na sang mga applications nga makabulig sabat sa mga solusyon, no, sa mga problema diri sa aton nga komunidad. Tukibonta ang Western Visayas. Tukibon ang mga lugar sa rehiyon. Libuton tahiba. Actually, amo man ini ang gina-promote, no, sa nga Department of Science and Technology nga kumbaga ang aton nga mga applications, mga innovations, no, nga ginaobra diri sa aton sa Rion 6 kabay paano nga makasabat sa mga problema. Una, ho naton i-check, no, pamangkuton ano ba lang problema sa amon nga komunidad nga nagakinahanglan sang sabat. Ang mga solusyon sa problema pinagi sa siyensya kag teknolohiya. Dali na. So congratulations, no, kay Sir Bryce Kendrick Salazar sa ilang nga Leaf Lens. Actually sa ginhiwat nga exhibition, sa interest pa lang sang mga tao sa ilang nga application, nagapakita, no, sang potensyal sang application nga ina. Tukib Western Visayas. Kay hindi man na pagkadtuan, no, sa mga bisita ang ilang nga booth magpamangkot kung wala sang potensyal ang ilang nga application. So na-test nila mga kaabyanan sa Banwasang Oton, no, ang Leaf Lens, and based sa ilang analysis, no, nangin manami ang reception sang aton nga mga mangunguma dito sa Banwasang Oton. Mga lugar sa rehiyon. Libuton tahibaluan ta kasaysayan kag kultura. Tukib Western Visayas. By the way, mga kaabyanan, sa masunod naman nga episode sa programa Tukib, ang Science and Tourism Program sang Radyo Pilipinas Iloilo, makaupod naton si Sir Ben Robert Salve. Ato naman niya nga istoryahan, no, ang sign language translator nga ila na develop. Problema pinagi sa siyensya kag teknolohiya. Some of us, no, mga kaabyanan, may mga friends, family members, no, nga hindi makahambal. Lugar sa rehiyon. So some of them, no, nagagamit sang sign language for communication. And some of us, no, hindi makaintindi sang sini nga mga sign languages, no. So ang mga estudyante sa Iloilo Science and Technology University naka-develop sang translator para sa Filipino Sign Language. So ibaloon naton paano naman iniyan, no, naga-work ang translator nga ini, no. Pwede bala ini ma-download sa aton nga mga cellphones. Tukibon ta ang Western Visayas. Tukibon ang mga lugar sa rehiyon. And ibaloon man naton ang update sa sining application, or rather sa sign language translator, kumbala, no, sige-sige man ang upgrade sa sining technology. Dila naton makita mga kaabyanan, no, nga wala sa edad ang pag-innovate. Ang aton nga mga kabataan, no, nag-ubra na sa mga inobasyon, mga invensyon, no,
nga makabulig sa aton nga komunidad. So bantayan nyo mga kaabyanan ang masunod nga episode no sa programa Tukib sa March 25 no, again makaupod naton si Sir Ben Robert Salve. Ibon ang mga solusyon sa problema, pinagi sa siyensya kag teknolohiya. Philippine Standard Time, alas 10:52 sa aga. Gusto naton magpasalamat mga kaabyanan sa inyo nga mga nagtutok no diri sa aton nga programa Tukib. Libuton tahi baluan ta kasaysayan kag kultura. Tukib Western Visayas. Tukib Bontang Western Visayas. Madamo gid nga salamat sa 104,000 followers sang Radyo Pilipinas Iloilo. So kung wala pa kamo naka-follow kag naka-like no sa Facebook page sang Radyo Pilipinas, please do follow para nga mangin updated no sa mga hitabo diri sa Western Visayas, especially sa science and technology and also sa tourism. Pwede nyo man nga i-click no ang hashtag Tukib Story para sa aton nga mga past features tuhoy sa science, technology, and tourism. Western Visayas. Tukibon ang mga lugar sa rehiyon. Siyempre, thank you man sa mga nagpamati no sa radyo sa 585 AM. And also sa aton nga mga katuwang technical diri sa studio si Sir Alan Defante. Kag sa transmitter si Sir John Magallanes. Madamo gid nga salamat mga kaabyanan. Ini si Hope Torrechante kag ini ang Tukib. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Closing. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.